Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Dagdag sahod, benepisyo at pagpapatigil sa kontraktualisasyon o end of contract na kilala rin bilang ENDO. Ilan lamang ito sa mga hindi pa rin matapos-tapos na panawagan ng mga manggagawa, lalo ang mga minimum wage earner sa pribadong sektor sa Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw, muling ihahayag ng mga grupo ng manggagawa ang kanilang mga hinaing at panawagan sa gobyerno, partikular kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na sa mga matagal ng hiling na mga labor group sa pangunguna ng Federation of Free Workers o FFW ang pagpasa sa 150 peso legislated national wage hike sa Kongreso. Ayon kay FFW President Attorney Sonny Matula, hindi na akma ang kasalukuyang sahod ng mga uring manggagawa sa gitna ng hindi maawat na pagsirit ng presyo ng mga bilihin, lalo ng bigas. Panahon na anya upang magpasya ang Kongreso sa aumento sa sahod na bukod sa mga manggagawa ay makatutulong din sa ekonomiya. Kasalukuyang nakatenga ang nasabing panukala sa Kamara habang ang kahalintulad nitong bill ay ipinasa na sa Senado. Sa House of Representatives na lang ngayon, nasa committee level pa ito at yung 150 pesos ay pinag-usapan pa sa House of Representatives at hinikayat natin si Congressman Fidel Nograles. Ipasa na ito sa House at i-forward sa plenary ng House of Representatives para maaprubahan at pagkaroon na ng bicameral committee sapagkat aprobado na po yung counterpart bill niya doon sa Senado, although 100 pesos lang yun. Inaasahan natin yung 150 pesos sa House ay magkaroon bicameral committee discussion para maipasa at mapirmahan ng presidente pagkatapos niyan. Umaasa rin anya silang mga labor group na maliban sa wage hike ay madaragdagan ang benepisyo ng mga obrero. 150 pesos, Yes. tawag namin dyan ay wage recovery. Pero yun po yung para makatulong sa mga manggagawa nationwide kasi matagal-tagal na walang nationwide increase mula pa noong 1989 yung last. Pero sinisikap pa rin natin madagdagan ng benepisyo ng mga manggagawa sa pamamagitan ng mga collective bargaining negotiation natin sa employer. Kaya Nito lamang Pebrero nang aprubahan sa Senado ang 100 peso legislated wage hike na inisponsoran ni Senate Committee on Labor Chairman Jinggoy Estrada. Gayunman, malamig ang naging pagtanggap ng Kamara sa panukala makaraang salagin ito ng mga ekonomistang kongresista na sina Stella Kimbo ng Marikina at Joey Salceda ng Albay. Ito'y dahil maaring magkaroon ng negatibong epekto ang bill sa micro, small at medium enterprises. Maging si Labor Secretary Bienvenido Laguesma ay aminadong nais munang pag-aralan at timbangin ng maigi ang maaring konsekwensya ng isinusulong na panukala. Pero kakayanin nga ba talaga ng pribadong sektor na magbigay ng 100 o 150 pesos na dagdag sahod? Para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, maaring hindi na umusad ang legislated wage hike, 100 o 150 pesos man ito. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis, hindi na kailangan ng legislated wage hike dahil nagpapatupad naman na ang mga regional wage board sa bansa kada taon ng aumento. Medyo malabo na siguro yan. Alam mo naman, yung 16 wage boards, naglabas na ng increases, yung pinay last year. Ngayon, Labor Day, karamihan sa nag-file last year, 1 year kasi, bago ka mag-file, magpa-file na naman uli sila, i-assess na naman yan. After a few months,
bibigyan na naman sa Regional Wage Board. Bakit pa natin i-legislate? Yung Regional Wage Board, tapos doing it year after year after year, ginagawa yung trabaho. Hindi nga lang malalaki, pero pag in-add mo, nalampasan natin lahat. Pinakamataas sa sweldo, ang minimum wage natin sa buong Southeast Asia ngayon. Ipinunto ni Luis na hindi naman lahat ay makikinabang sa dagdag sahod. Maliit na bahagi o 10% lamang din anya ng kabuuang 52 million workforce ng bansa ang minimum wage earner. Yung sasama mo yung pati yung supervisor, manager, presidente, aabutin ng 15% yan. So, pero yung 85% to 90%, ala namang natatanggap na benepisyo eh. Marami sa kanila, wala namang employer, kagaya ng farmers, yung mga fisher folks, yung mga market vendors, yung mga drivers natin, yung mga jeepney drivers, tricycle drivers. Sino magtataas sa sweldo nila? Aasa sa gobyerno. Wala namang kaya na ibigay ang gobyerno, ang ibibigay mo na bilyon-bilyon. Yung kusa. Sa ngayon ay nasa 610 pesos kada araw na ang minimum wage sa Metro Manila, habang mas mababa naman sa ibang mga rehiyon as of April 2024. Pero nakukulangan pa rin ang Ibon Foundation dito at iginiit na batay sa kanilang pag-aaral hanggang nitong Enero ng kasalukuyang taon ay 1,193 pesos na kada araw ang kailangang kitain ng bawat pamilyang binubuo ng 5 miyembro sa Metro Manila. Katumbas ito ng 25,946 pesos kada buwan upang makapamuhay ng disente ang bawat pamilya sa National Capital Region na pinakamataas na living wage sa bansa. Pinakamababa naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, naaabot lamang sa 2,026 pesos kada araw. Samantala, naniniwala ang siyasa team na dapat balanseng maigi ng gobyerno ang magiging positibo at negatibong epekto ng nasabing panukalang batas lalo sa ekonomiya. Ang pagiging patas ng pamahalaan, partikular sa mga manggagawa at negosyo ang pinakamapisang paraan upang maiwasan ang negatibong mga konsekwensya ng panawagang dagdag sahod. Para sa patas na pagtalakay, patuloy na nakikipag-ugnayan ang siyasat team sa Department of Labor and Employment upang higit na mabusisi ang issue. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report.